pinrioritize ko, napansin kita. At marami naman talaga. Nagulat din kami sa dami ng anomalya sa Taguig. Pagkalit-lit na syudad, pero grabe ang pondong pumapasok dyan. Yung natuklasan nga namin from 2020 hanggang 2025, 14.4 billion. Eh kung yung isang empleyado mo sa City Hall, nakapagpatalo, lifetime ito na losses, Opo, magkano? 510 million pesos. Wow. Ang tagal namin kasama. Alam mo, 2007, yung first run niya sa Senate, malaki na tulong ko sa kanya. Kasi noon, talagang under pressure siya. Kasi pinalabanan pa siya nga noong administration noon ng kapangalan niya May nuisance candidate. Naawa ako sa kanya noon Kasi yung nasa house siya, kami magkakakampi noon kasi kami para nasa opposition at the time. Against, sabihin natin, against PGMA. Kaya nung inalagaan ko yan ganyan talaga yung record niya Pero wala tayong magagawa na andyan Okay. Alright. Nailagay po ninyo doon sa inyong X account, Ceasefire My Foot. Ano ba ang basis kung bakit nyo po ito nilagay? Kasi tinatanggi na ho ni Senator Alan Cayetano na siya daw po'y humingi ng ceasefire. Yan na nga ang tanong ko sa aking mga kasamahan. Nung nag-caucus kami last Wednesday, after ng aming session. Kasi after ng session, may caucus kami, may fellowship kami mga majority. So na-bring up yan na merong sinabi na kung pwedeng ceasefire muna, magtrabaho na lang. Ang unang tanong ko nga may sincerity ba? Yun ang unang tanong ko na hindi rin lang masagot. So ito na nga yung lumalabas. Nasaan yung sinceridad kung nag-offer ka ng ceasefire, pagkatapos sa unang pagkakataon, pinagkakatanggi-tanggi mo. Yun na nga yung tanong ko sa kanila And I'd rather believe yung mga kasama ko sa majority than kung sino yung tumatanggi. Dahil alam mo, nagsimula ito Wednesday last week pa, na after ng aming impeachment trial. Remember, wala pa kaming session noon After ng impeachment trial, inisa-isa niya, inikutan niya na yung aking ilang, hindi ko na babanggitin ang mga pangalan dahil wala akong permiso para banggitin. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire. So nung na-bring up yan, noon napag-usapan, very informal ang aming pag-uusap sa kami, mga members ng majority bloc. Pero nag-intensify itong overture na ito Monday and Tuesday. Talagang, at saka nakapokus doon sa isang naming kasamahan. So Wednesday, sa caucus namin, among other topics, yan ang unang tinake up noong mismo pinagsabihan. Yan ang unang kong tanong, may sincerity ba? Makikita natin kasi, alam mo, pagka ganyan, nag-o-offer ka, magpakita ka ng, sabi ko pa nga tingnan natin, kung makapagpakita siya ng good faith, saka tayo mag-desisyon kung bibigyan ba natin ng pansin o ng puwang yung kanyang ino-offer na tigil putukan, magtrabaho na lang. Yan ang kanyang mga dialogue magtrabaho na lang tayo bilang Senado. Unang-una, sino ba nang gulo sa Senate? Kaya nagkaganyan-ganyan. Okay, nung isang araw kausap natin si Senator Erwin, di ba? Yes. Binabanggit din niya na para bagang meron daw nagpapadala ng mga feelers na Wag na ituloy yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon doon sa mga anomalya sa flood control. Although nagugulat daw siya sa ganong klase ng mga payag dahil sabi ng minority, gusto nilang maimbestigahan yung flood control. Oo. Pero ngayon, ayaw na raw muna. Sige nga ho, ano bang issue tungkol po doon sa mga ghost projects sa lungsod ng Taguig? Bigyan nyo nga ho kami ng konting detalye po doon. Una-una, bigyan ko muna ng puna yung sinabi niyo tungkol yung sinabi ni Senator Erwin. Opo. Nung nambus interview siya sa Senate, anong sagot niya? Nitong tao na sinasabing nakikiusap o sino man nakikiusap na wag na munang ituloy ang Blue Ribbon Committee hearings. Tinanong siya Alam mo sagot niya? Do you believe them? Okay. Nasaan yung sincerity? Anyway, tuloy na tayo sa sunod na topic. Okay. Anong mga anomalya? Opo. Marami. Okay. Ano na po yung natuklasan ninyo, Senator Ping? Sa ngayon, meron kaming 5 case studies. Kasi
kami, pag pinagtatrabaho ko yung staff, ihiwa-hiwalay nyo yung bawat pamamaraan ng pandarambong. Kasi may mga variations eh. Hindi naman pare-pareho yung sistema, hindi pare-pareho yung scheme. Iba-iba yan eh. So nakalima kaming case studies. Dokumentado lahat ito. Hindi ito yung chismis, hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID. Kumpleto yon. May mga contract ID sa bawat proyekto. Meron kaming mga vouchers. Meron kaming progress billing. May mga petsa yan. Kumpleto. Ang isang sistemang ginagamit, yung photos, halimbawa, natapos ng proyekto ng isang taon. Siyempre, para makasingil yon, may kasama mga photographs yan eh, para ipakita yung progress ng... Kada progress billing, actually, may retrato yan eh. Para sa Bulacan, kaya naisip ko, ito na ba yung template talaga ng mga district engineering offices sa buong Pilipinas? Kasi kala namin applicable lang sa Bulacan, applicable sa ibang lugar, sa Nauhan, sa Occidental Mindoro. Pala sa Taguig, ganun din eh. So ibig sabihin, for the longest time, ito na yung isang sinusunod na template. Parang trabahong tamad, yung litrato na ginamit nakapaningil nung isang taon o ng nakaraang ilang buwan, gagamitin pa uli dito sa proyekto na maniningil. Ibig sabihin, walang sariling photographs o litrato itong bagong ginagawa. So ghost. And makakasingil, siyempre, isa-sign off ng mga opisyales ng DPWS sa district engineering offices na yon. So yun ang isang pamamaraan kung paano sila nakakadaya at nakapagpalusot ng mga ghost projects. Kasi kung hindi ghost project, bakit ka gagamit ng fake na litrato? Kasi madaling, alam mo, nasanay na rin yung mga staff ko at ito talagang pinagpupuyatan nila each time na meron akong na pinauutos sa kanila, tingnan nyo ito. Kumpleto to. Meron mga drone shots, lahat. Anyway, yung ginagawa doon sa litrato, luma, ang papalitan lang petsa eh. Pero yung geotag, kasi ang DPWS, may geotagging sila eh. Okay. Kapag kinunan ng litrato, kasama yung grid coordinates, may geotag, tapos may picture. Maraming pictures ito na ginamit ng paulit-ulit. Mapapansin napansin namin doon sa mga litrato, pati yung anino ng poste pareho eh. Pati yung tao na naandun, yung construction worker, yun din ang suot, hindi na nagpalit ng damit sa loob ng isang taon. Boom, pati yung ulap, babaguhin ng konti yung halimbawa, may konting shade sa baba, iitim ng konti, dadark ng konti. Pero yung ulap sa ibabaw, nakalimutan. Pareho yung arrangement ng ulap. May mga ganon. Nafo-photoshop. So, isa yon. Pangalawa, okay, double appropriations. Isang item lang, isa yung lokasyon, isa yung grid coordinates, pero dalawa yung appropriations. So, ibig sabihin, ghost na yung isa. So, sabi ko sa mga staff ko, kung hindi nasingil yan at hindi parang baka oversight lang yan sa pagbalangka sa GAA. Dahil kung nagka-doble yung parehong description ng proyekto, pareho-pareho, pati lokasyon. Tingnan lang natin, i-check natin mabuti yung records kung iyan ba nabayaran. Totoo nga, nabayaran. So, nawalan kagad ng gobyerno kung 100 million ang cost ng project na pareho, pero naging 200 million dahil tigwa 100 million, nadaya ang gobyerno ng 100 million. Senator? Pangatlo. Go ahead, sir. Yeah, sige. Go ahead, sir. Yung pangatlo po. Yeah, pangatlo, ito naman yung linear meters, yung span. Kasi pagka halimbawa, sabihin ko na, Taguig River. So maraming spans yan eh, phase 1, phase 2, phase 3, and so forth. Ang daya naman, nagawa na yung isang span, pag susunod na span, i-overlap yung, sabihin nating 10 linear meters. Halimbawa, Okay. Senator Ping. Hello, sir. Sir? Nawala. Putol. Pakibalik. Sige po. Hindi pwedeng Photoshop eh. Kasi sabi ko nga, pati anino ng poste hindi nagbago eh. Pare-pareho, oo. Talagang pareho. Ang nag-iba lang, petsa. Iibahin yung gagawa na remedyo. Siguro, ang pinotoshop, yung date. Kasi may date yan eh. Correct, opo. Inulit, hindi ba lang yung petsa. Pero yun pa rin ang parehong litratong ginamit. Yung pangatlong sinasabi ko, halimbawang Taguig River, mahaba yan. So hindi naman pwedeng isang proyekto yung buong haba o yung buong haba ng Taguig River.
So ibig sabihin, i-span yan, phase 1, phase 2. Yes. Ang gagawin, yung halimbawa lang to, 100 meters yung linear meters, yung haba ng isang gagawing slope protection. Okay. So, i-overlap yung 10 meters. Ibig sabihin, nakasingil na siya doon sa span na yon. So, yung susunod na phase o susunod na span, i-overlap yung sabihin nating 10 meters. Ang cost ng isang linear meter sa slope protection, nasa mga 481,000. Pag tumipid ka at in-overlap mo yung, kasi tapos na yun nagawa na yun yung buong 100 meters. So ang gagawin na lang sa susunod, sa halip na 100 meters, magiging 90 meters kasi in-overlap mo doon sa nauna na. Tapos na yun. So kung 481,000 pesos ang isang linear meter, so nawala na yung gobyerno ng 4 million pesos kagad. Di ba? Opo. Dahil, can you follow? Yes, sir. Oh, Opo. Di ba? In-overlap mo Opo. Natipid mo yun kung nakailang ulit kang ganon, o di, abot ka ng tens of millions or even hundreds of millions. O millions of pesos. So, ganon ang mga eskema. So, tinanong niya yung ilang contractor, marami. Ilan na Magme-mention ako na iba. Opo. Merong Tuchar, merong DAL, DAHL, meron siyang St. Timothy, meron siyang St. Gerard, mga diskaya ito. Merong Top Notch, merong Corcheck. Yan yung maraming contractors na involved dito. Kasi nag-evolve ito Nabilang na dyan, yung mga binanggit ninyo, Senador, maliban doon sa St. Gerard, tsaka sa Timothy, pati yung Top Notch. Ay, yan ba'y kasama doon sa mga binanggit ni Presidente? Yung 15. Oo. Yung iba, hindi. Hindi. Pero yan lang yung mga nabanggit kay Presidente noon. Yung St. Gerard, St. Timothy, Top Notch. Yan. May mga bago. Nasuma nyo na kung magkano ang involved na halaga ng pera ng bayan dito sa sinasabi ninyong 5 case studies ng mga proyektong ito? Sinusuma total pa namin kasi work in progress Marami pa kami nadidiscovery Pero dito sa 5, sir, meron na kayong tansya? Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Sa kanya pa lang yan. Opo. Lahat ito na Google, Senator. Sa aming pagsusuri do sa mga dokumento, out of the 70, yung mga major projects, 68 na yung na-implementa. So, dalawa na lang yung hindi na-implement o hindi na-implement. Pero continuing appropriation naman ng ating budget, good for 2 years So hindi natin alam, hindi pa namin nasusundan kung yung remaining 2 out of the 6.7 na-implementan na rin. So ang nakita namin sa record, binabalidate pa rin namin ito sa DPWH. Ang naiwan na lamang nasa mga 70 to 75 million out of the 6.795 billion. May kasabot din po ba sa DPWH? Meron. Anong level, sir? Meron din kaming, kasama yun sa, nung tinurn over namin sa Office of the Ombudsman, kumpleto na yun halos Kasi parang tulong namin ito na kaysa magtagal pa yung kanilang fact-finding investigation. Nung makita nga Nung makita, sir, ba't napuputol si Senator Ping? Oo. Sorry, sir. Hindi ko na nga rin alam kung ba't napuputol tayo. Anyway, Opo. Doon sa yun, ganon. Doon pa sinabi niyong may kasabot sa DPWH, anong level ng posisyon niyo, Senator? Kasi sabi ko nga kay Joel, si Secretary Vince pumasok yan ng 2025. So dapat, kung merong ganitong katiwalian, dapat alam ito ni Secretary na imbestigahan niya ito. Kausap ko lang kanina si Secretary Vince Dizon. Sabi niya, lahat ng kooperasyon makukuha ko sa DPWH. Kung ano man ang pangailangan, katunayan, nag-collect na sila dahil nga narinig niya aking mga pinapahayag, yung aking mga findings. Pati yung pag sinabi ko tinarbo sa Ombudsman, nagpahayag siya ng full cooperation. At may mga discoveries din sila kaya idadagdag namin yun doon sa aming mga findings. Sabi niya, Sen, sinusundan namin sa DPWH yung inyong ginagawa sa Taguig. Hello? Yes, sir. Opo. Yeah. Oo. Anyway, Okay. sa DPWH, level ito ng District Engineering Office. Kasi District alam nyo, ang kalakaran sa Taguig, virtually controlled ng isang tao. Wala makakagalaw doon nang hindi alam ni Senator Alan Cayetano. Yan ang kalakaran. Kasi pag hindi sumunod yung District Engineer, pinapalitan.
At saka pinapanakot niya. At nangyayari talaga. Kaya yung district engineer, parang tau-tauhan, sabihin Opo. na natin. Okay. 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 So far, umabot, alam mo, identified na namin yung mga dinadaanan ng pera papunta sa kanya. Hindi ko lang muna bibigyan ng detalye. Bahala na yung ombudsman na magpurso nun. Pero naando na rin. May affidavit kami pindalang isa. May susunod pa mga affidavit na ipapadala namin. Ano po yung ibig sabihin ng dinaanan ng pera papunta sa kanya? Yung flow. Oo. Kasi yung buong ecosystem Oo. diyan sa Taguig, nabuo na namin yun eh. Sa tulong na rin ng mga tetestigo. Kaya yung sinasabi niya, walang flood control anomaly, walang ghost, bahala siya. Yun ang kanya kine-claim. Pero yung records, yung documents, say otherwise. Okay. Pati yung testimonya ng aming mga nakausap, iba ang sinasabi. Kaliwa sa kanyang denial. Senador, ang tanong ng ilang mga observers dito sa latest development na ito, bakit ngayon lang nasilip ito ninyo? Kasi ang dating, kung di daw po kayo kinante, di daw po kayo kinalaban ni Senator Alan, hindi nyo ilalabas daw po ito, Senador. Totoo rin yun. Okay, Kasi paki-explain inatap nga niyo po. ang aking integridad, na-prioritize ko ngayon Taguig. Pero all the time, nandun sa files namin yan eh. Kasi marami kami nakuha ng files nung nagsimula yung flood control anomalies. Nag-ipon na kami. Kaya lang, na-overwhelm kami ng Bulacan, na-overwhelm kami ng Occidental Mindoro, yung Pampanga, kung ano-ano mga issues. So hindi namin masyadong naharap, pero naandyan yan all the time. Naandyan yan yung mga dokumento. Bakit hindi nyo Kasi hindi mo kinante? naman, Bakit hindi nyo hindi mo naman kinante, pwede- Senador? Kasi ang impression, kapwa kasi Senador eh. Kaya hindi yun ang pinakailaman eh. yun ang narrative nila. Opo. Kung kapwa senador, bakit may nakakulong kaming mga kapwa senador? Na si Senator Bong Revilla, kaibigan ko yan. Kasama ko pa sa kampanya yan noong 2025. Kaya wag niyan sabihin na namimili o kaya dahil kapwa senador hindi imbestigahan. Diyan nga kami nagkaroon ng konting tapuan sa mga kasamahan ko kasi tuloy-tuloy ako noon sa pag-imbestiga. Kaya lang, alam yung narrative, ginulo nila, pinasukan ng mga maleta kung sino-sino at tapos pati ako parang kinakantido sa maleta. Wala naman akong kinalaman doon. Dito ba So ito yung narrative nung mga nagkikriticize na walang ginawa kundi mag-Facebook. Dito ba, Senator, sa Taguig issue? Pero hindi ako namimili. Tama yun, na-accelerate kasi prioritize ko. Kasi inatak mo yung integrity ko eh. Mag-i-insinuate ka, nagdoble yung aking salin. Wala ako sa gobyerno noon at saka hindi nagdoble, nag-quadruple na eh. Masama bang kumita ng pera na wala ka sa gobyerno na legitimate naman at pinagbayad ko ng buwes. Doon ako nasaktan sa sinabi niya. Kasi unprovoked yun eh. Ang kausap niya doon, si Senator Erwin. Bakit mo ko idudugtong? Ngayon, may pahayag siya na hindi raw niya naman sinasabi na meron akong katiwalian. Ba't hindi mo sinabi yan noon? Nung sinabi mo na nagdoble yung aking salin. Senator, dito Kasi sa... nagdoble from 2025, nagdoble tayo from 2022 nang umalis ako. Tapos, nang pagbalik ko, siyempre magpapaluloy ako ng salin. Talagang nag-increase talaga. Sabi ko nga, sinuri ko pa nga siya eh. Mali ang research mo eh. So, yun ang background. So, hindi ito parang sinisingle out na tulad na sinasabi niya. Kundi, pinrioritize ko, napansin kita. At marami naman talaga. Nagulat din kami sa dami ng anomalya sa Taguig. Pagkalit-lit na syudad, pero grabe ang pondong pumapasok dyan. Yung natuklasan nga namin from 2020 hanggang 2025, 14.4 billion. Kung yung isang empleyado mo sa City Hall, nakapagpatalo, lifetime ito na losses Opo, magkano? 510 million pesos. Wow. Ordinaryong official din sa Taguig City. Opo. No? Record din ito na 500, sabihin na nating over a period of, kasi from 2014 hanggang 2026, ito yung record niya na net loss. Ibig sabihin, hindi pa kabilang dito yung panalo mo. Yung talagang net loss niya na 510 million pesos, hindi pa nakakagimbal. Kung ang isang empleyado ng City Hall
sa loob ng 14 na taon, magpapatalo ng, o nakapagpatalo ng 510, paano pa yung principal? Oh my. Alam mo, hanggang yon sinusundan pa rin namin yung money trail. Kasi alam mo yung lecture, meron siyang lecture dyan na reclamation pero wala siyang kinukuhang permit. Sa PRA, walang permit. Tinatambakan niya kasi nung sinisimulan yung BGC, lahat ng hinukay doon, kasi full development yung BGC, di ba? Tagig yun Walang lalabas na mga filling materials, yung hinukay ng mga lupa doon, kundi papunta doon sa kanyang tinatambakan na nireclaim. At ang aming lately, yung aming information, mukhang ina-attempt niya o nakapagtitulo na siya. Kung paano yung hocus-pocus, hindi ko alam. Pero susundan namin yon. Kasi pag nag-reclaim ka, may effect sa environment yan. Kaya nagbabaha ngayon doon Kasi kung tatambakan mo yung portion ng Laguna Lake, may epekto yan. Kaya nga kinukuha ng permit yan sa DNR, sa PRA, kasi ginagawa ng pag-aaral yan Okay. Senator, Pero ito yung ginawa niya, yung reclamation, he passed it off sila sa Taguig, as slow protection. Oo. Yun ang pang-justify sa pondo. Hingi ng pondo, slow protection para sa flood control. Pero ang actually, pati nga yung basura dyan niya dinadump Senator, dun po sa sinasabi niyong flow at paper trail na inyong tinutunton, ang end ba ng paper trail noong pera ay nandun kay Senator Alan Cayetano? Hindi mo na ako magko-comment. Pero siya lahat ang may control dyan. Okay. O sige ho, abangan namin yung Basta development. sa ngayon, walang ceasefire. Tuloy-tuloy ito, Senator. Ganon yon. Wala, naandyan kasi pag hininto ko ito, ano to, parang nag-negotiate ka lang. Kasi he crossed the line. Sinasabi ko nga ito, alam mo, ang tagal namin kasama, alam mo 2007, yung first run niya sa Senate, malaki na tulong ko sa kanya. Kasi noon, talagang under pressure siya. Kasi pinalabanan pa siya nga noong administration noon, ng kapangalan niya May nuisance candidate. Naawa ako sa kanya noon Kasi nung nasa House siya, kami magkakakampi kasi kami para nasa opposition at that time. Sabihin natin, against PGMA. Kaya nung inalagaan ko yan ganyan talaga yung record niya Pero wala tayong magagawa, naandyan Opo. Okay. Alright.